Good morning mga boss. So ito na nga 4:44 AM ngayon at Lunes. Lunes na naman. So may pasok na naman. Bakit kaya ganun no? Kapag Lunes, sobrang nakakatamad pumasok. Sobrang nakakatamad kumilos. Pagkatapos ng 2 araw na pahinga, Sabado at Linggo, parang kulang pa rin. Ewan ko din, baka kulang yun. Baka talagang sobrang tamad ko lang. So mga boss, ito nga yung video na to ay gusto ko lang mag-share kung paano ako nagsimula magbenta sa Lazada at Shopee. Dahil alam ko na marami pa rin sa atin ang gustong mag side hustle. Yung tipong alam mo yun, yung may trabaho ka tapos may side hustle ka, pero yung side hustle mo nagbibigay sa'yo ng income na hindi inuubos yung oras mo. So tulad ng iba, bago ko din na-discover itong pagbebenta sa Lazada at Shopee, marami na rin ako nasubukang business, nagkapwesto na rin ako, pero lahat yun lugi. So ito nga siguro yung para sa akin, kasi ito yung naging business ko na hanggang ngayon siguro mga 3 years na nagbibigay pa rin sa akin ng income. So gusto ko lang i-share kung paano ako nagsimula ng halos walang kapital. Pero bago yan mga boss, ito muna, magkakape tayo. At i-share ko din sa inyo na kapag pala sobrang init ng kape, nakakagising at nakakapaso ng labi. So ito na nga mga boss, simulan na natin yung istorya. So siguro way back 2021, alam ko patapos na yung pandemic nung time na yun. Siguro mga bandang September, ay nung time na yun nagtatrabaho pa ako sa isang malaking bangko. At ang trabaho ko ay isang account officer, kung saan naghahanap kami ng mga negosyante para alokin namin ng loan ng bangko. So sa araw-araw nga mga boss, iba't ibang klase ng tao yung nakakausap ko, pero kakapareho sila lahat na merong negosyo. At isang araw meron akong na-meet na ang business niya ay ang pagbebenta ng mga RTW sa Lazada at Shopee. So bilang isang account officer, kailangan ko siyang interviewin kung paano tumatakbo ang negosyo niya. At doon ko napag-aralan na pwede pala at malaki pala ang potensyal ng kita. Kaya right after nung nalaman ko na pwede pala yun, syempre hindi na tayo nagbaligoy-ligoy pa. Gumawa na rin ako ng account at syempre yung time na yun hindi ko pa rin alam kung ano yung ibebenta ko. At good thing nga, dahil sa trabaho ko, sumunod na araw kailangan ko na naman maghanap ng bagong kliyente, at yun, na-meet ko yung bagong kliyente ko na gumagawa ng mga unan. Kaya masasabi ko na nung nagsimula ako ay hindi ko kinailangan ng kapital. Dahil ang ginawa ko lang nung time na yon ay nagpicture lang ng mga unan na tinitinda ng aking kliyente. At pinost ito doon sa aking ginawang account sa Lazada Seller Center. At sa mga sumunod na araw ay nagsimula na nga mag-order, and hanggang ngayon 3 years na ay nagmi-minimum na ako ng order ng 20 pataas. At nagpapasalamat na rin ako dahil marami na tayo mga resellers at sana madagdagan pa ang mga ito. So ang point ko lang na gustong iparating dito mga boss ay pwede tayong magbenta sa Lazada at Shopee nang walang halos kapital. Kasi pwede kayong maghanap ng mga produkto na gusto nung ibenta, at pagkatapos picturean nyo lang muna at i-post ito sa inyong mga account. Yun nga lang mga boss, sa panahon ngayon, ang Lazada at Shopee ay nagre-require na ng DTI at BIR. Pero para sa akin ay solid pa rin naman kahit mag-apply kayo mga boss, at least nalalaman nyo yung mga legalities. Tulad ng pagkukuha ng DTI at mga business permit at BIR. At kapag naman nagsimula na kayong magbenta ay sigurado akong bawing-bawin nyo naman ang gagastusin nyo sa pagkuha ng DTI at BIR. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo ito tinitingnan. Dahil para sa akin mga boss, walang mahirap sa taong may pangarap. So hanggang dito na lang ako mga boss, at sana meron kayong nakuhang idea, at sana na-inspire ko rin kayo, kasi kahit paano masasabi ko na malaking tulong talaga ang pagbebenta ko sa Lazada at Shopee mga boss. Nang dahil dito ay nakapagpagawa kami ng bahay, at syempre sa ngayon meron na kaming kotse. Although hulugan pa siya, pero at least 'di ba, nandun na kami. At maraming salamat kung nakaabot ka dito sa dulo ng video na to. Maraming salamat mga boss. Hanggang sa muli.